Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome naman po sa panibag po nating vlog dito sa channel po natin. Sa mga mahal na kababayan, nakikita niyo masiguro kung sino itong iba-vlog po natin. Ang pinakasikat po nating katunggali. Ang katunggali po, ang Iglesia ni Cristo. Walang ginagawang iba kundi ang birahin ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Shout out sa iyo. Epifanio Labrador. Mga kaibigan, akala natin tumigil na itong pambibira ni Epifanio Labrador na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapatawan ng parusa ng batas dahil patuloy sa pagtatago. O napansin niyo mga mahal na kababayan, hindi na po siya nasa gubatan. Nasa budiga na po siya. Hindi natin alam kung saan banda. Pakinggan niyo mga mahal na kababayan kung paano pa rin niya minumura, galit na galit itong si Epifanio Labrador kay Marculita, sa kapatid po natin na tatagbo bilang isang senador sa susunod na halalan. Ayon po sa kay Epifanio, nangangayayat na. Tingnan niyo, nangangayayat na itong si Epifanio Labrador. Pero ang talas pa rin ng bunganga, hindi pa rin nagbabago. Shoutout sa iyo, Epifanio Labrador. Isa ka talagang alamat. Mga mahal na kababayan, itong si Epifanio po ay ang pinaka-sandata po talaga nito ay yung pagmumura lang. Hanggang doon na lang talaga siya. Mura lang ng mura, hindi naman pinapatulan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Pero takot na magpakita. Dahil nga sa patong-patong na kasong kakaharapin nitong si Epifanio Labrador. Tingnan nyo ang kanyang face mask. Hindi nagbabago. Parang ugali rin ni Epifanio Labrador. Hindi nagbabago. Walang pagbabago ang taong ito. Siguro hanggat hindi ito napapatawan ng parusa, hindi titigil sa kanyang pambibira sa pamamahala po ng Iglesia ni Cristo na wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi siya pinapatulan mga mahal na kababayan. Kaya naman, isang shoutout sa yan. Isang shoutout sa iyo. Tingnan po natin kung paano niya binabastos ang pamamahala, mga mahal na kababayan. Ito yung kinagagalitin ng ating mga kababayan. Kahit nga yung mga karelihiyon niya, nagagalit na rin sa kanya dahil sa walang habas na pagmumura na hindi natin malaman kung saan humuhugot itong si Epifanio Labrador ng kanyang sama ng loob. Nako, parang magkakasakit ito sa puso. Hindi na pinapatulan. Siguro lumabas ka na para malaman natin kung talagang matapang ka nga. Kung matapang ka, lumabas ka. Ganun lang yun. Ito, tingnan natin. Mga tarantado kayo. Mga kiki ng ina ninyo. Yan. Ha? O, kayo. Kayo, lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo, ikaw mongoloid kang diputa ka. Yun. Hindi mo ba tinuro dito sa membro mong si Marculeta na si Kibuloy ay isang kulto? Na leader ng isang kultong reliyon? Yun, kultong reliyon. Ha? Hindi ba kayo na... Kultong reliyon daw itong si Kibuloy. Kultong reliyon din ang Iglesia ni Cristo. At ang tunay na reliyon ay ang kanyang pinaaniban, ang Katolik. Na sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga rebulto. Yun ang tunay na reliyon sa kanya. Hindi yung ibang reliyon na walang sinasambang Diyos-Diyosan. Nakakatawa talaga si Epifanio Labrador. Nakakatawa.
Nakalimutan na ang tunay na pagsamba, kundi sa mga revolto na lang. Diba, grabe kong mang-asar ng tao. Pati itong si Ka Eduardo, ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo, pati ang pamamahal ng KOJC, kalabanan ni Epifanio Labrador. Nakaw! Ang dami-dami ng kalaban itong taong ito. Siguro kapag nakita ito ng mga miyembro ng KOJC at ng Iglesia ni Cristo, iwan ko lang kung may maiiwan sa iyong buhok. Sigurado mga mahal na kababayan, kapag nakita ito, iwan ko lang kung saan ito pupulutin. Dahil sa tapang, sobrang tapang, nagtatago. Laging naka-face mask, wala ng pandemya. Naka-face mask pa rin itong si Epifanio Labrador. Kung matapang ka, alisin mo yung face mask mo, matagal na yan. Baguhin mo na. Hihiya sa ginagawa ni Marcoleta. Ini-endorso niya yung isang taong rapist. Yan. Isang taong namolestya. Isang taong walang awa kung bumaboy sa mga kababaihan. Illegal figure. Anak naman ng teteng. Napaka-desperado mo naman talaga, Marcoleta. Ha? Congressman ka. Nakalimutan itong si Marcoleta, isang mambabatas na may pinag-aralan. Ito kayang si Labrador, may pinag-aralan. Kasi kung magsalita itong si Epifanio Labrador, talagang walang ipinag-aralan. Di ba? Sabihin natin may pinag-aralan ka, pero pag ganyan ka magsalita, ang tawag sa'yo, mal-educated. Ganun lang yun. Epifanio Labrador. Educated, but mal-educated. Di ba? Ako, Epifanio Labrador, ano ba yan? Bakit ganyan ka magsalita? Hindi naman dapat ganoon. Magbago ka na. Magbago ka. Wala nang pumapatol sa'yo. Pag palagi kang ganyan, wala na. Hindi na magiging mabait sa'yo ang langit. Tuloy natin. Pinag-aralan ka pero siraulo ka. Yun. Siraulo daw. May pinag-aralan pero Tarantado siraulo ka. Ayun. Dapat ka lang pagmumurahin kang demonyo ka. Oh, di ba? Sarap hampasin ng bangkuyang pagmumukha mong malaking mata mo. Ha? Mga kababayan, ini-endorso, hinihikayat ng isang gagong membro ng Iglesia ni Manalo ang taong bayan na suportahan yung isang manyakis. Yun, manyakis daw. At yung buong team nila, PD. Oh, galit na galit siya sa manyakis pero siya may kaso din. Diba? Galit na galit siya, pero siya mismo tumatakbo sa kanyang kaso. Oh, ayaw niyang i-endorso ni Marcoleta si Kibuloy dahil ito daw ay kulto, rapist, at saka ano pa ang tawag yun? Hayop daw, hayop. Nako. Iping wala ng laban. Madali ka bang ma-distract? Di ba? Ini-endorso ng membro ng Iglesia ni Manalo na sinasabing matalino, puta ka. Mas matalino pa sa iyo yung walang pinag-aralan na nag-aararo doon sa bukid. Ayun. Alam nila na Paano naging matalino yung walang pinag-aralan? Paano naging matalino, Epifanio, yung walang pinag-aralan? Parang lumalabas tuloy na hindi na kailangan mag-aral para maging matalino. Mas matalino pa raw kay Marcoleta yung nag-aararo sa kabukiran na walang pinag-aralan. Ang alam na ay kalabaw ang hawakan. Ano ba yan? Epifanio, wala ka na bang ibang masasabi kundi puro mura na lumalabas sa bibig mo at panglalait? Ay nako, baka hukumang ka na ng langit. Delikado yan. Delikado yan ang ginagawa mo. Tuloy natin ang pagkikinig. hindi totoong Diyos si Kibuloy. Na dapat hindi bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang gustong maging sa kanyang gustong sa gusto niyang maging senador.
Gago! Masasabi mo talaga gago tong Marcoletang ito. Di puta talaga ito. Dapat lang to paliguan ng mura itong hayop na to dahil si Raulo. Ha? So, sa madaling salita, Marcoleta, demonyo ka, makinig ka. Kung saan ka mang imperno naroroon ngayon, gago ka. So, ibig sabihin, naniniwala ka na si Kibuloy ang nagmamay-ari ng buhay mo. Naniniwala ka na si Kibuloy ang nagmamay-ari ng kaluluwa mo. So, naniniwala ka na kapag ka hindi ka dumaan kay Kibuloy, hindi ka maliligtas. Ha? Oh. Kayong pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Oh. Dito makikita yung katulonggesan ninyo. Dito makikita yung kagaguhan ng mga membro ninyo. Iyon. Oh, Eduardo Manalo. Oh, pati membro ng Iglesia ni Cristo ay binibira na naman ni Epifanio Labrador. Hoy, Epifanio, wala na talagang papatol sa'yo kahit ano pang gawin mo. Kahit ano pang katatago at gawin mo, kahit ano pang kabibira, you are just only compared to a barking dog that seldom bites. Yun. Laging tahol ng tahol, hindi naman marunong kumagat. Lumabas ka na dyan sa longga mo, Epifanio Labrador. Lumabas ka na dyan para mas maganda ang takbo ng buhay mo. Yung nagtatago ka dyan sa kortina at sa kagubatan, di ba? Wala ka lang ibang ginawa, kundi ang murahin ang pamamahalang Iglesia ni Cristo na walang ginagawa sa iyo, kundi ang pagpasensyahan ka. At hindi ka pinapatulan. Ngayon naman, nakita mo naman itong si Marcoleta. Kasi nakikita mo, nararamdaman mo na talaga itong si Marcoleta ay malakas sa taong bayan. Yan naman, natatakot ka. Oh, ano ngayon? Wala tayong magagawa kundi kung ano ang isinisigaw ng taong bayan, doon tayo mga kababayan. Sige, diretso ang ating panonood kay Sa kapabayaan mo, tingnan mo. Hinahayaan mo magsalita yung gagot si Raulong congressman ninyo. Yun. Ha? Hindi na kayo nahiya? Hindi. Alam na alam ninyo dyan sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na itong si Kibuloy ay hindi totoong nagmamay-ari ng buhay ninyo. Baka naman naniniwala na kayo na si Kibuloy ang may-ari ng buhay ninyo, kayong mga membro. Saan mo kaya nakuha, Epifanio, na ang mga salitang na ang buhay ng Iglesia ni Cristo ay galing kay Kibuloy? At sa palagay mo, maniniwala ang Iglesia ni Cristo na si Kibuloy ay ang kamakapangyarihang Diyos? Kung ano-ano na yung sumasagi sa utak mo, hindi natin alam kung ano yung nandyan sa utak mo. Bakit pati ba naman si Kibuloy gagawin mong Diyos? Paliwanag mo, papaniwala mo na naman ang mga tao sa iyo, sa iyong mga maling paratang. Sige nga, maniniwala kaya sa iyo ang taong bayan, ang mga Iglesia ni Cristo ay naniniwala na ang Diyos ay si Kibuloy, na ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo isa lamang ang tunay na Diyos. Hindi marami, hindi isa, hindi tatlo, hindi dalawa. O, di ba? Kayo nga, ang dami-daming Diyos nyo sa inyo. Di ba? Ang dami-daming Diyos. May nakatayo pa, may nakaupo, may barbas. Meron pa ngang may kasamang buwaya, may kasamang kalabaw, may kasamang aso, may kasamang buwaya, may kasamang kalapati, at higit sa lahat, may kasamang manok, panderby, si San Pedro. Sino ngayon ang maraming Diyos? Diba kayo? Shout out sa'yo, Epifanio Labrador. Wala ka lang ibang magawa sa buhay mo, kundi ang mambira ng ibang tao. Ayan. So, ituloy natin, mga mahal na kababayan. Iglesia ni Manalo. Baka naniniwala na rin kayo na si Kibuloy ang nagmamay-ari ng buong mundo. Oh. Kaya sinusuportahan ninyo mga dimuho kayo. So, ibig nyo sabihin na ang lahat ng bagay sa mundo ay si Kibuloy ang nagmamay-ari? Nakakatawa ka. Magagalit dyan yung mga pangulo ng iba't ibang bansa. Halimbawa, itong pangulong China ay magagalit yun kung si Kibuloy ng may-ari ng mundo.
Pati itong pangapangulo ng ano ng Amerika, pati itong yung ano mo, yung amo mo. Oh, di ba? Si President Marcos, di ba? Amo mo siya. Kaya nga panay ang tanggol mo, halatang halata ka talaga. Simpleng-simple lang ang mga moves mo, ninja moves mo. Nako, ito para sa'yo. Yan lang para sa'yo. Kahit gaano pa kasama ang mga tinamsik ng bibig mo at bunganga mo, di ba? Kahit pabantot ng lumalabas dyan. Dahil sa tagal ng suot mong face mask, nagmukha ka ng parang inaanto ka na, hindi ka na natutulog. Nako, tingnan natin. Di ba? Ang kapal pa ng mukha, mga minamahal ko mga kababayan. Gustong ipanalo, inaalok ni Marcoleta, iniinganyo ni Marcoleta, mga Pilipino, suportahan yung mga membro ng PDP wala ng laban para daw maayos yung mga maling batas. Di puta naman, Marcoleta. Oh, di ba? Dahil sa politika, nagiging gago ka. Ayun. Ha? Galing. O baka naman, dahil sa ambisyon mong gustong mong maging senador, Yun. kahit alam mo ang katotohanan, nagiging bulag ka sa katotohanan. Oh. Kahit alam mo ang katotohanan, nagiging bingi ka sa katotohanan. Oh. Ginagamit mo pa yung sarili mo para lamang mag-endorso, Oh. ng isang taong walang karapatan na magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Oh. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, yung mga taong katulad ni Kibuloy ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Oh. Sa kanyang pagiging religious leader, abusado na siya, Oh. manyakis na siya, Oh. umaabuso na siya, nagwawasak na siya ng puri ng mga babae. Oh. Ano pa kaya kung siya ay mayroong kapangyarihan? Oh. Tarantado ka. Oh. Yan ang sinasabi natin dito. Diba? Ikaw kay Woloy, tinitira ka nitong si Epifanio Labrador. Paano na kung maging isa ka ng senador? Dahil marami ka ng sinirang kiki ng mga babae. Marami ka ng sinira na buhay ng mga babae. Ano ba naman ito si Epifanio Labrador? Bakit maraming nagmamahal kay Kibuloy? Marami siyang mga followers at maraming mga ginagalang. Isang malaking relihiyon yan ang kinakalaban mo. Ikaw sino ang kasama mo dyan? Nag-iisa ka lang sa buhay. Wala kang tagasunod. Ikumpara mo dyan kay Kibuloy. Siguro ang dami-dami mo ng tagasunod. Epifanio Labrador. Ikaw ang supremo. Ang dapat sa'yo ay tuliin. Nakakatawa ka, Epifanio. Wala nang magawa si Epifanio kundi magmura sa kanyang sarili. Bumabalik ang kanyang tilamsik ng laway sa kanyang mismong ilong. Kabaho na yan. Kami na mahal ko mga kababayan. Kahit demonyo, kahit drug lords, kahit walang kwentang tao, dahil kaalyado, ini-endorso. Okay. Kaya ikaw, Marcoleta, booking ka na ng taong bayan, tarantado ka. Booking na daw. Kaya yung sinasabi mo, Rodrigo Roa Duterte, na mas matalino sa'yo si Marcoleta, putang ina mo ka. Oh, di ba? Binura niya yung former president at na napakalaki ng naitulong din sa Pilipinas. Di ba? Minumura mo na naman si President Rodrigo Roa Duterte na marami ang nagawa sa mga Pilipino. At hindi mo ba napapansin, siguro galit na galit itong si Epifanio Labrador kasi nakikita niya na ang sinisigaw ng tao ay Duterte. Hanggang ngayon si Duterte pa rin sinisigaw. Pero itong si Epifanio Labrador, dahil po siguro sa napakalaki ang bigay. Diba? Depende sa presyo kasi ang pagmumura niya. The more price, the more mura. The more mura, the more price. Kaya naman kung magmura itong si Epifanio Labrador, dinadamihan na. Siyempre, pag marami ang mura, mahal. Diba? Ang ganun lang yun. Depende yan sa presyo na ibinibigay sa kanyang amo. Sige, tuloy natin ang pagmumura. Tingnan natin. High blood na talaga. Sabi ko, mga putang ina ninyo. Ayun. Walang niya ka? Sa dami-dami nang i-endorso mo, si Kibuloy pa. Takot. Hindi ba kayo nahihiya, mga membro ni Eduardo Manalo? Hindi kami nahihiya. Wala kaming hiya. Ba?
Kung ako ang membro at ako ang leader ng nasabing reliyon, kung talagang iglesia kayo ni Kristo, turuan nyo ng leksyon to. Hindi, dapat ang Di ba? turuan ay ikaw. Turuan nyo ng leksyon, imbes na sabihin ni... Oh, ang galing nitong magturo ni Epifanio Labrador pero hindi niya maturuan ng kanyang sarili. Ang galing, super galing. Oh, tinuturuan itong ang tagapamahala natin na turuan daw itong si Marcolita at saka si Kibuloy. Oh, parang magkapatid siguro ito at saka si Attorney Castro pati itong si Aling Marie. Pari-pareho ang kanilang mga birada. Oh, di ba? Magkano ba ang ibinibigay? Nitamba. Siguro ang laki-laki ng puhunan na nitamba sa'yo. Tuloy natin yung mahal na kababayan. Marcoleta, wag niyong iboto ito dahil ito ay nagpapanggap lamang na Diyos-Diyosan. Ito ay hindi totoo kanya ang buong mundo. Ito ay hindi totoo kanya ang ating mga kaluluwa. Ito ay hindi totoo. Oh, di ba? Nasisiraan ng bait. Sino bang nagsabi sa iyo na si Kibuloy ay nagmamay-ari na ng buong mundo? At sino bang nagsabi sa iyo na may naniniwala sa iyo na si Kibuloy ay nagmamay-ari ng planetang Earth? Hindi nga niya maangkin kahit ang Pluto lang. Dito pa kaya sa Earth na marami ang mga nilalang. Kasama na dyan mga tikbalang aswang at mga mangkukulam. Oh, wag mo nang sasabihin yan, Epifanio Labrador. Dahil baka nga, kung may kapangyarihan si Kibuloy, ikaw ang unang maparusahan. Wag mo nang turuan ang mga sinasabi mo. Wag mo nang turuan. Marunong yan, may isip yan. May pinag-aralan yan. Oh, diba? Nasa Senado, baka nga master pa niya ang book 1 at saka book 2, pati ang Philippine Constitution. Huwag mo nang turuan sila. Siguro mas maganda pa, ikaw na mismo sa sarili mo, sabihan mo na, turuan mo na sarili mo. Ganun lang. Turuan mo ang sarili mo. Teach yourself. Ito kanya ang ating mga buhay. Pero anong ginawa? Dahil sa politika, dahil sa pag-aambisyon na magkaroon ng kapangyarihan na maging senador, ipinagpalit ni Marcoleta yung kanyang tunay na nalalaman sa Biblia. Ogoy. Ipinagpalit niya para lamang masiguro na siya ay maging senador. Papaano mo maaayos yung mga maling batas? Gayong kumukonsinti ka may mga maling sa isang batas daw, sabi ni Epifanio. May mga maling batas. Sinong gumawa ng maling batas na yan? Oh. Ano mo nasabing maling batas? Nabasa mo ba ang mga batas? Uy, gising. Nananaginip ka na o baka wala kang tulog. Paano mo nasabing may maling batas? Ay, palakpakan. Nasakit ang mata ko sa'yo. Epifanio, paano mo nasabing may mga maling batas? Nakakatawa, nakakagigil. Tuloy natin. Taong dapat mapanagot ng batas. Diba? Paano natin pagkakatiwala nito si Marcoleta, mga kababayan? Oh, paano ka ba pagkakatiwala kung tumatakbo ka sa batas? Di ba may kaso ka na, karaming kaso umiiwas ka na sa batas? Oh, paano na yan? Paano ka paniniwala ng taong bayan kung ikaw mismo ay walang batas? Oh, at ikaw mismo tumataka sa batas? Oh, paano na yan? Hindi naman naniniwala sa iyo ang taong bayan. Sinasabihan mo na may mga mali ang batas. Sinasabihan mo na hindi sumusunod sa batas. At baka nga ikaw, nabasa mo na ang lahat ng batas. Oy, frankly speaking, kahit nga ako, hindi ko pa nabasa ang lahat ng batas. Hindi ko pa nabasa yan ang lahat ng batas na sinasabi mo. Epifanio, ang alam ko lang ay yung may alam naman tayo sa batas kahit konti. Sige, tuloy natin. Bayan, gayong ang ini-endorso niyang tao ay dapat sana ay
Si Marcos. katulong itong si Marcoleta na mapanagot ito si Kibuloy sa batas, pero ang ginagawa niya, parang gusto niyang tulungan si Kibuloy para makaligtas at hindi makapanagot sa batas. Nang isa Oh, ikaw muna. Bago mo pa panagutin si Kibuloy, hindi naman tumatakas, nagtatago. Oh, ang dapat na managot sa batas ay ang nagtatagong kagaya mo. Na kung saan-saan ka na ng mga jungle at kagubatan. Oh, kung saan-saan ka na pumupunta ng kagubatan para lang makatago dahil sa dami ng kaso mo. Oh, meron ka ng kaso sa ano yon? Libel. Ano pa? Dami na, basta marami ka ng kaso. Yan ang dapat asikasuhin mo. Linisin mo ang pangalan mo. Kasi ang dumi-dumi na, masyado ka ng luma. Di ba? Magkano bang ibiligay ni Romualdez? Magkano ba? Sabihin mo na. Huwag ka nang mahiya. Tanggap na namin yan. Di ba? O talaga. Alam na namin kung ano talaga ang ginagawa mo. Di ba? Sige nga, tuloy natin. Ay patuloy ang kanyang pagiging manyakis o pagiging abusado. 'Di ba? Mga kababayan ko, sa nangyayaring ito parang nakikita ko na. Ang ano? Hindi na pinag-uusapan dito yung tunay na aral ng Diyos eh. Aba? Politika na. Ewan ko lang kung anong siniksik, kung anong itinuro ng Iglesia ni Manalo dito kay Marcoleta. Mukhang walang alam sa Biblia. Aba? Kung ako ang Iglesia ni Cristo, kilala ko si Kibuloy na mapagpanggap. Kahit congressman ako, kahit kaalyado ko, never kong i-endorse yan. Aba? Kasi alam ko ang tunay na aral ng Iglesia ni Cristo. Alam ko ang tunay na aral ng Diyos. Alam ko ang tunay na aral ni ganito, ganyan. Oh, baka naging congressman Pero na siya. dito, mga minamahal ko mga kababayan, mismo si Marcoleta, ipinagpapalit niya yung kanyang tunay na nalalaman sa Biblia para lamang manalo yung kanyang mga kaalyado, para na masiguro na siya din ay mananalo bilang isang senador. Aba daw. Kaya masasabi ko, kung ako tatanungin nyo, mga bulok tong mga putang inang ito. Ako eh. Di ba? Bulok. Oh, bulok. Kaya bago tayo magtapos dito, isa lang ang gusto kong sabihin sa Marcoleta. Oh, sige, sabihin mo na. Makinig ka. Okay, makikinig. Putang ina mo. Okay. Tarantado ka. Palakpakan. Yan lang ang masasabi ko. Dimuho ka. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit congressman ka, sampaling kita dyan ng kaliwat kanan, makita mo. Paano ka makasampal? Hindi ka nga magpapakita? Takot ka ngang lumabas sa lungga. Paano ka makakasampal? Nakakatawa. Sasampalin kita dyan sa mukha kahit congressman ka. Paano nga? Hindi ka nga lumalabas sa lungga. Ang tapang-tapang mong tumahol. Talagang ikaw nga ay isang aso. Nitamba. Los-los. Tambalos-los. Oh. Ilan bang ibinigay? Halata na yan ng taong bayan. Halatang halata ka na. So mga mahal na kababayan, yan po ang pinaka-latest video din ng si Epifanio Labrador na patuloy po sa kanyang pagmumura sa ating tagapahalang pangkalahatan at kay Kibuloy ang nangunguna sa reliyong KOJC. Marami ka ng kalaban. Shout out sa'yo! Sana nga hindi ka na lumabas para hindi ka makita ng mga KOJC members. Baka yan ang maging end of the world mo. Sa mga kababayan, shoutout sa lahat ng mga kapatid sa atin sa buong mundo, sa buong Pilipinas at maging dyan sa abroad. Mga mahal na kababayan, shoutout po sa inyo. Hanggang dyan na lang muna at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po natin ngayon ay umaabot na ng 4 a.m. in the morning na po. So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna ang video natin at God bless po sa inyong lahat.